A great and beautiful day, everyone! It's me, Rafael Gianco, and eto na ang ating pag-uusapan na napaka-init na chismisan, or rather, an eye-opener na pinag-uusapan ng lahat. And it's all about Alice Guo. Your Honor, hindi ko na pumatandaan. What? Kimi! Di maganda yung ginawa niya. Nabalitaan natin sa record ni Alice Guo ay kung tutuusin ito ay non-existent. Binenta niya po yung Pilipinas sa Chinese. Titingnan kasi natin kung saan ba talaga nagmula yung root ng bakit may mga threats sa'yo, bakit ganito ang sitwasyon mo ngayon. Dapat po kasuhan siya. Siya talaga yung may pakana ng lahat ng yun. Especially doon sa Pogo. Opo, tama po kasuhan siya kasi kupal po siyang babae. Pero maganda din po siya. Opo, chinita yung... Ayun na nga, dahil nakikita nyo na to sa timeline nyo dahil ito ay trending everywhere. From IG stories, TikTok, Facebook, maging sa group chats. Ang famous mo naman, di ba, pa? Kaloka ka, Cha. Yes, I agree. Pero ano ba talaga nangyari? Totoo bang na-cancer siya? Or marami lang talagang reaction yung mga tao? Let's find out together with Pia. Talk to my lawyer na lang po. What? No, kidding aside, as we discuss this current issue and get your thoughts, chill lang tayo dito, guys. Safe space. We listen, but we don't judge. Ready na ba kayo? Ikaw, Steph, ready ka na ba? I was born ready and curious. Kaya naman may mga ihinanda kaming questions for our dear audience to answer the latest and hottest allegations of the Alice Guo case. Sa tingin mo, bakit sobrang laki ng reaction ng mga tao sa issue ni Alice Guo? Deserve ba niya yung ganong level of attention? Sa nakikita natin, no, malaki yung bilang ng mga mamamayang Pilipino na nakikilahok dun sa diskurso sa usapin ng issue ng panghihimasok o ng presensya ni Alice Guo dito sa Pilipinas. Na hindi lamang presensya, no, kundi ay maging sa pagpasok sa usapin ng pamamahala, no, dahil sa mga nabalitaan natin sa record ni Alice Guo ay kung tutuusin ito ay non-existent o walang mga nakitang papeles na patunay na dumating dito si Alice Guo at nagkaroon ng record ng pagtira dito sa Pilipinas gaya ng mga binabanggit niya dun sa mga nagdaan na pagdinig. Sa usapin naman ng pakikilahok ng mga mamamayan, dahil ito ay isang napakabigat na issue sa usapin ng pambansang seguridad, isang hindi citizen ng Pilipinas ay pinayagan o nakalusot na makatakbo sa isang pwesto o posisyon sa pamahalaan, lokal man na pamahalaan ng Pilipinas. Nakikita natin dito na sa mga nagdaang panahon, tumataas yung kagustuhan ng mga mamamayan na makialam doon sa mga isyong panlipunan. Bukod dito, ang pinaka-esensya noon ng paglahok doon sa diskurso sa talakayan ng pambansang seguridad ay mapanagot syempre kung sino yung mga nagbigay ng daan, no, para mabigyan ng kapangyarihan at magbigay daan din syempre doon sa mga gawain gaya ng napakabigat na usapin ng Pogo o ng mga illegal na operasyon dito sa ating bansa. Ano yung pinaka na-notice mo sa side ni Alice Guo sa situation na to? Siguro, the way kasi siya magsalita is parang siya talaga yung may pakana ng lahat ng yun. Especially doon sa Pogo. Lalo mga tao ngayon hindi na naniniwala pag the way magsalita yung isang tao hindi convincing eh. So, hindi siya pwedeng paniwalaan kasi obvious na obvious talaga yung ginagawa. Kung ikaw yung magbibigay ng advice kay Alice, anong sasabihin mo sa kanya para ma-cope siya sa situation? Okay, so advice para ma-cope siya sa situation niya ngayon. Okay, unang-una siguro yung kinakaharap niyang sitwasyon ngayon. Kung nakakaranas siya ng mga threats sa buhay niya, first of all, nakakaawa. Kasi nga, unang-una, karapatan natin yung mabuhay. That is part of our human rights. Okay, right to live. So, kung nakakaranas siya ng ganun, nakakabigay sa kanya ng anxiety, sorry for that. Valid yung feelings niya kung na ganun yung nararamdaman niya. But, titingnan kasi natin kung saan ba talaga nagmula yung root ng bakit may mga threats sa'yo, bakit ganito ang sitwasyon mo ngayon. Okay? So, para siguro kay Alice, kailangan niyang harapin sa mga yung consequences ng ginawa niya eh. Lahat naman ng ginagawa natin sa buhay may consequences ito. So, ayan yung consequences niya sa lahat ng ginawa. Ano po yung pangalan nyo po, tapos yung stand nyo po? Ano po? ABM 302 po. I'm Janwin Ortega. Ako po, si French Lugat Bonton po, ABM 302. Gangeles po, ABM 302. Ano po yung first impression nyo po kay Alice Guo po? Ano po, di maganda yung ginawa niya.
Traitor siya. Ano po? Binenta niya po yung Pilipinas sa Chinese. Mabait po. Dapat po kasuhan siya. Tama po kasuhan siya kasi kupal po siyang babae. Pero maganda din po siya. Opo, chinita yung mata niya. Kaso masama ugali niya, te. Ayun po yung kaklase namin, te. Shoutout po sa kanila. Hey, 302! Opo, kami yung tularan nyo. Nagsasagot po kami ng matino. Ano masasabi niyo kay Alice Guo na nakakulong na? Deserve. Awit din, nakulong siya. Ang ganda naman Good niya. afternoon. I'm Pia. So, what's your name? So, I'm Prince. Yan. Hi, Prince. And I will be just asking if feel mo ba yung cancel culture sa case ni Alice Guo ay nakakatulong or nakakasama at bakit? My answer is hindi. Kasi, hindi naman kasi lahat ng sasabihin natin na mga sinasabi ng tao dito is hindi naman more on sa specific issue ni Alice Guo. Syempre, may right powers naman doon na yung government para doon. And then, kung bibigyan man ng chance si Alice Guo dito is siguro para sa akin is yes, in a way na wala naman sigurong masamang ginawa na nakaka-apekto talaga sa atin, especially na nahuli lang naman dahil sa mga sinasabing allegedly spy siya ng China. So para sa akin parang wala naman siyang naitutulong na cancel kasi kapag ginawa naman ang tamang proseso, lahat naman masusolusyonan. So yun na yung sagot ko. Hello, good afternoon po. Ako si Marian. So, ano pong name nila? Krisha. Ayan. So, hello po, Miss Krisha. So, yung question po natin is, anong pwede nating matutunan sa ganitong mga issue? Lalo na sa mga Gen Z na mahilig mag-voice out online. So, para sa akin, wala tayong matututunan doon. Kasi, kapag mahilig tayo mag-voice out, parang mas lalo pa lang natin pinapalala yung issue and mas lalo pa pong dumadami yung humors pagdating sa ganun. Yan. So, thank you so much po, Miss. Well then that wraps up our discussion about Alice Guo. Ang daming mga reaksyon, ang daming mga perspective. But the important thing is at least we see the bigger picture, right? Lahat ay may say at opinion. Patunay na kailangan talaga nito ng agarang aksyon. At nakakatuwang lahat ay may pakialam sa usaping involved ang issue ng kapakanan ng bayan. Sobrang big impact talaga ng ginawa niya. And let's be fair, hindi lang siya basta tea. Ngayon narinig na natin ang saloobin ng mga tao sa loob at labas ng STI College Global City. Negative vibes like this can ripple through the people's trust and reputation. And it's a good thing na may nalalaman tayo tungkol dito. It's a reminder that actions have consequences. Lalo na if marami na apektuhan. But at least we know what's right and just. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba sa tingin mo? Does it end here or this is just the beginning? Stay tuned, stay aware, and stay grounded. This is Rafael and I'll see you on the next issue. Bye!